Hello po, welcome back po sa aking channel. Ang tagal po natin hindi nag-vlog kasi po medyo na busy. Tapos sa sobrang dami na po ng turista rito, ang dami pong namimili. Kaya minsan yung store po na pinupuntahan ko, wala na silang ganong display. Pare-pareho na lang, baka magsawa po kayo. Kaya nag-stock muna po ako. So yung magiging topic po natin ngayon, yung mga fake na na-refund naman po ng mga store na pinagbilhan, yung personal na na-experience ko, tapos yung mga na-experience po ng mga clients. So, bago ko po mag-start doon, bago ko po i-share yung mga kwento na yon, medyo may konting isisingit lang po ako na kadalasan ito yung mga tanong ng mga ibang clients na bakit daw maraming pre-love store sa Japan, bakit daw um, saan daw nanggagaling yung mga items na binibenta sa pre-love store, bakit walang fake, yun ang madalas na salita dati, wala daw fake, pero ngayon talagang nahaluhan na. Hindi po ito yung mga store ha, kasi professional naman po yung mga nasa store, so may mga talagang nag-check dyan, kaya lang syempre, yung mga fake items din, ina-high-tech na rin po ng mga manloloko. So, bakit nga po ba maraming pre-love store dito sa Japan? Ang mga pre-love store po na yan, nag-start lang din po sila sa pawn shop. May mga pawn shop po yung mga pre-love store dito po sa Japan. Kung mapapansin nyo, minsan yung second floor, may third floor sila. So, yun na ang pawn shop po nila. So, yung mga naririmata at binibenta po nila doon, sa pawn shop nila, nilalagay din po nila sa store nila. Maliban din po doon, nanggagaling din po sa ibang bansa yung mga items na binebenta po ng pre-love store. Kung mapapansin nyo po yan sa vlog ko minsan, lalo na sa mga Rolex, kung minsan na nagpupunta po ako sa store, di ba po minsan binubusisi ko po yung guarantee card or yung booklets na nakasulat doon, saan siya binili. Minsan nakasulat doon may Hong Kong, may nakasulat na Thailand, may nakasulat na Indonesia. So, yun po yung mga items na nanggagaling rin po sa ibang bansa, hindi lang po dito sa Japan. Kaya, yung mga yan po, binibid po daw yan, base sa kwento nung nakakausap ko sa mga store, binibid po nila yan sa ibang bansa na pawn shop. So, tapos yun from other country, ipapasok din po nila rito. Yung sinasabi po nila na walang fake, yes, dati po ganyan. Kasi ako nag-start po ako ng mangolekta ng mga pre-love luxury items. Siguro 25 years. Imagine that time, hindi pa po talaga ako naka-experience personally. Tapos yung mga nabibili ko doon, nabebenta ko rin po minsan pag may bago akong bibili, nabebenta ko rin po sa mga pawn shop nila. So, kung yung nabili ko dati, kung ibebenta ko sa pawn shop, ibig sabihin, totoo po yun. Kasi, tinatanggap po nila. So, sa personal experience ko po, wala po talaga akong naranasan na gano'n na fake. Pero ngayon po, nakakapagtaka, akala ko, ito yung first experience ko naka-encounter. Kung naalala nyo po yung sa Keo department store na bazaar, last year October po, kasi twice a year po yung ginagawa, di po ba? So yung nabili ko po doon sa client po yun, hindi siya sa akin talaga. Yung client po na yun is matagal ko na po siyang client. So every time nabibili po siya sa akin, pag natanggap niya po yung item talaga, is pinapa-authenticate niya talaga. So yung nabili ko last year sa bazaar, Chanel po siya, na yun, pina-authenticate po siya ng client ko. Nung natanggap po niya yung item, sabi niya, pagkita niya, Arlene, parang medyo nagda-doubt ako, sabi niya, dun sa cereal po daw niya, yung sticker po ng cereal niya. So, sabi ko, sige, sabi ko, update mo lang ako, sabi ko. Client ko po siya sa New York. Kadalasan yung order nun, puro mga Chanel po talaga. Ano siya? Collector po siya ng Chanel.
Tapos, ang nangyari po doon, the other day, tumawag siya, fake nga siya, sabi niya, tapos sinend po niya ako ng certificate. Result nga po ng bag is fake. Kaya tinawagan ko po agad yung store, sabi ko, fake po yung nabili ko sa inyo, ganito, ganyan. Sabi niya, ganun ba? Sabi niya, nag-sorry po agad. Kasi dito sa Japan, once na kahit ano pong sitwasyon na nag-uusap kayo ng client, mali ka man, mali man sila, nauuna yung sorry nila, yung pasensya nila. Hindi yung una yung pagre-reason out nila, then later doon sila mag-sorry. No. Lagi pong nauuna yung pasensya na, sorry, naabala, parang ganyan. So sabi niya, pasensya na, sabi niya, pwedeng pakisend, sabi niya, ipapacheck namin siya rito. Ulit, pag if in case, sabi niya na fake siya, i-refund ka namin. So, pinadala sa akin ng client dito. Inintay ko siya, tapos pinalad ako sa Osaka. Osaka po kasi, yung mga bazaar po dun sa Kaya department store, ito po, clear ko lang po, hindi po pag-aari ng Kaya department store yung mga items doon. Event po yun, event venue lang po yung Keo Department Store. Lahat po ng stall doon, iba-iba po ang may-ari noon. Kaya pag bumili po kayo doon, hanggat maaari kuhanin niyo po ng calling card. Para kung ano man ang mangyari, may makontak po kayo. So, pinadala ko po siya sa Osaka, kasi Osaka po yung address po nung store na yon. Pinadala ko po sa kanila, tapos, the other day lang, natanggap po nila ngayon, tapos the other day lang tumawag lang na i-refund po daw nila, pasensya na, ganito, ganyan. So, binalik na. Pero bago po nila natanggap yun, nag-refund na po ako sa client, kasi ako, naniniwala talaga ako dun sa client ko, kasi ano po siya, every time po talaga bibili siya sa akin, nagpapa-authenticate talaga siya. So, yun ang first time niya talaga na nag-complain siya na fake nga yung nabili na. Yun, na-refund po ako nung store na yun. Yun nga lang po, medyo gumastos lang kasi ako po yung nagbayad ng shipping fee niya. Pero yung shipping fee na galing po ng New York from client, chinyarge po niya sa akin, wala po akong magagawa doon. So, ako, bilang ano ko doon sa client, dahil matagal ko na siyang hawak, ni-refund ko po siya. Pero, dito sa Japan, yung from here, dito sa place ko hanggang doon sa Osaka, chinyarge ko po dun sa seller. Ano siya, reasonable daw siya. Kasi sinasabi ko, ni-refund ako, nagpa-refund kasi yung client sa akin, ganito, ganito. Pag daw outside country, hindi na po daw nila responsible yun. Ang importante po sa akin is, ni-refund po nila yung amount ng bag. So, susunod naman po, yung i-share ko sa inyo, yung isang client na bumili po siya ng Cartier watch dun po sa Brand Collect, na di ba po na-featured ko po yan dun sa likod po ng Apple Store dun sa Omotesando. Yun, dun po daw niya nabili. Sabi niya na nakwento lang niya sa akin. Actually, ito pong i-share po na dalawa sa inyo, yung nakabili po rin ng Prada na nylon backpack, at ito pong nakabili po ng Cartier watch dun sa Brand Collect. Hindi po nila yan binili sa akin. Binili po nila yan, yung isa, itong watch na to, binili po niya mismo sa store. Nag-tourist po siya nung July this year. So, na-share po niya sa akin, sabi ko, sige ma'am, baka matulungan kita, padala mo yung resibo, padala mo yung item, sabi ko, pati yung, kasi nakakuha po daw siya pina-check po niya sa Cartier watch Cartier Dubai, na wala, na, yun nga, parang, iba daw yung sa loob niya, iba daw yung, iba yung mga, iba daw yung laman sa loob, parang ganyan. Tapos, may nilabas din po na yung Dubai Cartier, kaya may ebidensya. So, pinadala po niya sa akin, DHL. Ang masama nga lang doon, na-charge po ako ng tax kasi, yun nga, dahil alam nila high brand po yun. Sabi ko doon sa client, sabi niya, actually, hinold pa nga po nila nga eh.
Tapos sabi ko, ma'am, ganito, ganyan. Sabi, sige, kung ano man lang, bayaran na lang kita. So, ako yun, kinuha ko po siya. Tapos, agad-agad po, dinala ko po siya sa brand collect. Pero bago po yun, kinontak ko na po yung brand collect. Sabi po nila, pwede naman siyang ma-refund, basta may resibo po siya, sabi nila. So, dinala ko po siya agad-agad doon. Pagkatanggap ko, hindi ko na siya inopen kasi nga ayoko baka pag-open ko may mawala, may misplace ko yung resibo, para na lang safe talaga, para yung parang mangyayari na lang is client to seller. Dun sa pinak niya, alam niya kung ano yung laman niya, at alam din ng seller kung ano yung na-open niya at nakita niya dun sa box. So, ito po yung gustong ipabalik ng client. So, dadalhin ko na lang po siya na kanya. Hindi ko na lang po siya bubuksan para safe. Yan. So, dito po natin siya ibabalik. Dito po siya binili ng client. So, again, hindi ko po siya binuksan para respeto na lang po sa store. Para sila na lang po yung mag-double check. Kasi baka masira ko pa siya. So, ito po siya. Sila na lang mag-open. Sabi daw iwanin ko kasi ipapacheck din daw nila. Sabi ko, hindi ko siya pwedeng iwanan na hindi nyo siya na-open para rin sa kapakanan nyo at kapakanan ko at kapakanan din nung bumili. Para ma-check na lang kung tama yung laman niya. Resito mo, arimashita. Tomo imasu. 中に、はい、レシート先ちょうだい。はい、これが多分カルティエのやつでしょ。レシートの方がね。レシート入ってない。ここがねえじゃないかな。こちらあるかな。あ、こちらです。ありがとうござい Ayun ます。 yung resibo, hawak na nung so ito po yung nabili na. So ito siya. Choto daste kurimasu. はい、 Ito yung sinasabi niya dito eh. Hindi ko lang siya mag-get kung ano. Iba daw yung dito sa loob niya. So, ito po yung galing sa Cartier sa UAE. Na wala nga siyang, hindi nila makita. Or iba yungお差し上げる形になりますので、わかりました。お電話番号だけまたわかり改めましてたご記入お願いいたします。はいお待ちください。こちらに入って大丈夫なんで、お名前とアドレス欄のところはご住所いらないんで、はい、日中つながるお電話番号いただけます。はいじゃあ G メールが Arlene AR Sakata, Gmail. はい、ありがとうございます。では Dinala ko po siya doon. Ayun, ito, sabi, ito yung pinadala ng client, ganito, ganyan. So, chinek nila, sabi niya, give us ilang days, i-check namin siya, then, i-call na lang ka namin, kukontakin ka na lang namin. So, ayun, iniwan ko po sa kanila. So, nagkataon naman, nung may resulta na, nasa Pilipinas ako, nag-mail po sila, na yun nga, again, unang-una, nagsasorry sila agad. Pasensya na, abala, ganito, ganyan, na hindi nila intention na magbenta, na ibenta na ganito na fake.
Sa yung pag-sorry, yun na una sa mail nila. So, pagdating ko dito sa Japan, kinabukasan, pinuntahan ko na po agad. So, na-refund po yung amount na binayad po ng client. 169こちらレシートになっています、はいでまず4000円からしてますね1234000円はい、はい、で40万円いきます10万ごと出していきますねはい、12345678910万円、こちらまず10万円です12345678910万円こちらで20万円失礼します、12345678910万円こちらで30万円失礼いたします、12345678910万円ですね、はい、こちらで10万円、はい、12340万円とこちら4000円169円40万4169円のお返しになりますはい、わかりました。はい、恐れ入ります。じゃあ封筒に全部お入れいたしますので、はいお願いします少々お待ちください。 So, ito na po yung na-refund namin. It's clear. Binalik po nila yung pera. So, it means to say, hindi po nila intention yun. Tapos, ito yung client kasi, nagtatanong po siya, gusto niya talaga kasi ma-refund yung tax na na-charge sa kanya, na-charge sa akin, na binayaran niya, at saka po yung DHL shipping fee. Tapos, tinanong ko po yun, sabi po kasi ng hindi na po daw nila shoulder yun. Kasi unang-una is tax-free po niyang binili. Nga yung client, parang unsatisfied siya na baka daw babalik na lang siya rito, pagbalik na lang daw dito, pupunta lang sa store na kung baka pwede ma-refund yung shipping fee at saka po yung tax. Kasi hanggang ngayon, andito pa po sa akin yung na-refund na amount. Tinatanong ko po kasi siya, ma'am, paano po to? Saan ko ipapadala? Yun nga, sabi niya, hindi ba talaga na-refund? So, itry po daw niya na pumunta rito. Pagbalik niya rito, itry niya pumunta sa store. Next naman po yung sa Prada nylon backpack naman po na yun, kung naalala niyo po, nag-post po ako na mag-ingat sa mga fake, kung pwede pa authenticate, diba? Yun, nag-comment po doon, nag-message po yung client nga na yun nga, nabili niya daw sa live selling, nabili po daw niya sa live selling na ang pangalan po ng store is The Oldies and Goodies. Tama nga ba? Ilalagay ko po dyan. Nabili pa niya po daw yon, tapos may receipt nga po daw nung natanggap niya. Tapos, this year lang din po. Early this year, 2023. May. Pina-authenticate niya po, yun nga daw ay unidentified. So, meaning fake po siya. Tapos, kinontak po niya yung seller. Sabi ko, okay lang siya, padala mo sa akin. So, nung that time na yun, pinadala po niya sa Pampanga, sa place namin, kasi magbabakasyon naman kami. Kaysa ipadala pa niya po rito, dahil malaki naman magagastos niya. So, sabi ko, padala mo na lang sa Pampanga, dun sa address ko dun. Tapos, dadaling ko siya pabalik dito sa Japan. So, yun ang ginawa ko. Dinala ko po siya rito. Agad ko po siyang pinadala dun sa seller. Kaya lang, may binigay po number sa akin yung client. Sabi niya, ito po yung number nila. Kinokontak ko, hindi sila sumasagot. Kinontak the other day, hindi naman din sila sumagot. Pero nagre-reply po dun sa chat po nila nung client tsaka ng seller na ipadala sa address na to. So, ginawa ko agad ng label. Sinend po dun sa address ko sa Pilipinas nung follower ko siya sa Instagram na binili po daw niya sa Oldies but Goodies na Pre-Love Luxury Store. Kaya ngayon, isusoli po daw niya kasi pina-entropy po daw niya. So, ang lumalabas is unidentified item po siya. Kaya, ibabalik po niya sa pinagbilhan niya. So, ibabalik. Hindi ko na po siya inopen kasi gusto ko matanggap po nung seller na ganito siya. Kung ano yung nasa laman, kung ano yung pinadala po ng client nila sa akin, ganun na ganun ko po rin ipapadala para at least baka pag binuksan ko pa siya, may masira ko or anything na
mag-iiba siya. Kaya ganito ko na lang po siya ipapadala. Sila na lang po yung magbubukas para yung communication between na lang po sa client nila at sa seller ng all these but goodies. Yung nagkamali pa ako sa label kasi yung label na ginamit ko is charge sa kanila ang shipping fee. Ngayon, iba yung courier na natawagan namin. Ganun pa man, natanggap po ng seller yung item. Ngayon, nagko-communicate po siya talaga dun sa client na i-refund nga daw sila. So, yun sa akin, yung pinag-shipping fee ko, binalik po ng client at saka yung tinanong niya ako kung magkano yung na-charge, kung magkano yung charge sa akin. So, honestly, nag-charge po ako ng 1,000k. Pero yung sa una, sa Omega Watch, ay yung sa Cartier Watch, hindi na po ako nag-charge kasi ang laki na po ng na-tax sa kanya, kawawa naman. So, ayan nga, may contact po sila ng client, nagkontaan po sila na i-refund nga po daw nung seller. So, nagpaalam po ako sa mga client kung pwede kong i-vlog, pumayag naman po sila. Kasi para maging aware naman po kayo. Tapos, yung advice ko lang po sa inyo, siguro kung turista po kayo rito na namimili ng mga ganyan, siguro, unahin nyo na po picturean, tapos isend nyo na po sa authenticator nyo para ma-sure talaga na yung bibilihin nyo na authentic po siya. Kasi picture lang naman po yun, di po ba? Madali lang naman siyang madali lang naman pong ay trace nung professional authenticator talaga kahit picture kung fake yan hindi. Basta sabihin mo lang sa store kung andito ka sa Japan nga na nag-tourist, sabi mo pwedeng i-reserve hanggang tomorrow, ibibigay naman po nila sigurado yun, pwede naman po siguro yun. Kasi ang hirap, kasi ang hassle pag ganyan na binili mo siya tapos pag-uwi mo, doon mo siya papa-authenticate, tapos fake pala, di ba? Gastos, tapos yung emotion pa na stress. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, hindi po nila intention magbenta ng fake dito. Napakahigpit. Kung makikita nyo lang po sa news talaga, every now and then yung mga talagang, kahit sa airport, yung mga nagbibitbit ng fake na ibebenta rito, talaga nahuhuli po sila. Even nga po sa mga cosmetics, yung CC Milano, yan po, grabe. Pinapakita po talaga yan sa TV na magiging aware ka talaga. Kaya yan po yung mga pre-love store na yan po, hindi po nila intention magbenta. Ang nakakasad lang talaga, isa sa mga nakwento sa akin ng nakakausap ko sa pre-love store, sabi po na high-tech na rin kasi yung mga gumagawa ng fake. Hindi mo talaga sila daw kasi ilang beses na rin daw silang na fake na ibebenta sa kanila, tapos ang dami na nag-check, pero after pa rin nun, may nakakalusot pa rin na fake. Bawal po talaga, honestly. Yung pong pinadala po sa akin na client from Dubai nga, yung binili niya dito nung July na Cartier watch. Alam niyo po yun, hinold po nila talaga. Tapos nag-usap po kami po ng DHL staff. Sabi ko, bakit ang laki naman ng tax? Sabi ko, isosoli nga yan na dahil nga siya fake. Fake pala siya. Mas lalong, sabi niya, mas lalong itatapon yun. I-hold nila yun at itatapon nila yun. Sabi po niya sa akin. Hala, sabi ko, kinontak po agad yung client. Sabi ko, paano yun, ma'am? Sabi ko, bayaran mo na lang yung yung tax, tapos ganito, ganyan. Una po, ayaw po ibigay sa akin ng DHL talaga na, sige, sasabihin ko, watch yan, magbabayad na ganun nga na branded watch siya. O sige, sabi niya, sasabihin ko na ikaw magbabayad ng tax, pero it doesn't mean to say na diretso nang ma-deliver sa yan. May check pa silang gagawin kung tama yung declaration sa tax. Ala, sabi ko, ang gagawin po daw is itatapon. Hala, Diyos ko, sabi ko, itatapon. Sabi ko, ma'am, pabalik mo na lang po sa iyo, kako, sayang naman. Kasi, di ba, binili niya, tapos fake, tapos papadala niya rin, itatapon na lang. Ano ba yan? Sabi ko, ma'am, sabi ko, ipabalik nyo na lang po sa inyo kahit sa matapon. Sabi, ayun, nagawa na rin ng parahan, binayaran ko po yung tax, tapos na-delivered nga dito, dinalak po agad dun sa brand collect. Binabanggit ko po yung mga pre-love store dito kung saan sila nakabili, not to embarrass them po. Maging aware po kayo at the same time, yung result po nung
istorya na nirefund po nila, nagsorry sila, na-refund po nila. Hindi po nila intention magbenta, manloko. Kasi alam nyo po yung like Brand Collect, malaki na pong company yan. Marami na po siyang brands dito sa Tokyo. So, bakit mo sisirahin yung company mo sa isang fake lang? Di po ba? Sa isang peking item lang. Di po ba? Parang ganun yung magiging way of thinking mo eh. At saka alam nyo po ba, i-add ko lang po, yung mga pre-love store na yan, at saka yung mga online seller na I'm sure pati ako, yung mga bibenta ng mga high brand na ganyan, may lisensya po kami. Yung mga lisensya yan, bago mo po yan makuha, dadaan po yan sa police. Dadaan po sa ganyang processing kasi, halimbawa po, nawalan po ako ng Hermes bag. Tapos, binili ko yan siya sa store. Yung serial number po na yun, i-report ko po siya sa police station. Ito yung nawala kong bag, ganito, ganyan. So, ang police station po, gagawa po silang report. Yung paper po na yun, ipapasa po nila sa mga pre-love store. So, pag naipasa yan po, siyempre mag-check po yung mga pre-love store. Hala, nasa amin tong ganitong klaseng bag. Ay, nasa amin tong bag na to. Sinong nagbenta nito? Fake pala to. Alis ma-alarma sila. Ganun po yung processing ng lisensya. Kaya hindi ka po basta-basta makakapagbenta ng ganyan na magbebenta ka ng fake dahil may lisensya ka. Kasi mawawalan po kayo ng lisensya. Kaya yung ganun lang po sila mag-sorry. Kasi once po nag-complain po sila na ay hindi namin yan papalitan kasi nilabas mo na ng bansa eh, 'di ba? Parang ganyan na, kung ganyan ang magiging usapan. So iyon, pwede mo siyang i-report sa police na hindi po niya pinalitan, hindi po nila pinalitan itong store na to, nagbenta siya ng fake. Ito po yung resibo, ito yung resulta, ito yung certificate na fake. Kaya kung ako po sa inyo, turista po kayo rito, siguro ang magandang gawin nyo po is, picturean nyo na lang po yung item, then isa nyo po sa authenticator nyo po. Para hindi masira yung tuwa nyo pag uwi nyo. Kasi madali lang naman eh. Picture mo lang, di ba? Madali po yung result. Madali lang pong matrace ng mga professional na ganyan. Kagaya po nung client ko na nakabili ng Chanel bag. Kaya yun yung kwento ko sa inyo na medyo na-alarm. Sa totoo lang, parang nabusan ako ng malamig na tubig. Ay, ano ba yan? Nagkalat na yung mga fake talaga rito, sabi ko. Kasi sa totoo lang, ang higpit po talaga ng Japan sa mga ganyan. Kaya, sana maintindihan din ni ma'am kasi nga po, yun pinipilit niya na gusto niyang ma-refund talaga yung tax na binayad niya dun sa DHL at saka sa custom at saka sa shipping fee. Pero hindi na po daw nila yun ma-shoulder. So, yan lang po yung vlog natin today. Na sana, kung may mga tanong lang po kayo, kagaya po nila na binili nila, paano nila ibabalik? Kasi kung papadala po from, kung nasaan ka man bansa, papunta rito sa Japan, yung hassle at saka nga po yung shipping fee, napakamahal. So, I can offer my help. Pwede po kayong matulungan. Basta po kumpleto po tayo ng detalye like resibo at saka yung certificate na kung saan nyo po na-authenticate kasi malaking bagay po yun. Kasi dito sa Japan, hindi lang po daldal ka ng daldal na wala kang dalang ebidensya. Para ma-refund po kayo, kailangan kumpleto po talaga. Maraming salamat po sa inyong lahat.